Sa baybayin ng Baryo Manlapas ay matagal nang namumuhay ang mga taong umaasa sa dagat. Tuwing madaling araw pa lamang ay nagsisipaglayag na ang mga mangingisda. Tangan ang kanilang mga lambat at pag-asang makababalik ng ligtas kasama ang sapat na huli upang maitaguyod ang kanilang mga pamilya. Kilala ang baryo sa matatapang nitong mandaragat, ngunit higit pa rito ay kilala rin ito sa mga lumang alamat na ipinapasa ng matatanda sa bawat salinlahi. Isa sa pinakamatandang kwento sa baryo ay tungkol sa isang nilalang na tinatawag nilang serpente. Ayon sa matatanda, isa itong dambuhalang ahas na may 7 ulo at ang bawat ulo ay may magkakaibang anyo ng mga mata. May matang kulay pula na animoy apoy, may matang kasinlamig ng yelo, may matang tila ginto, at may iba pang hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao. Sinasabing hindi ito ordinaryong hayop, kundi isang sinaunang nilalang na matagal nang nananahan sa kailaliman ng karagatan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, itinuring na lamang itong alamat. Ang mga kabataan ay tumatawa kapag nababanggit ang serpente. Para sa kanila, isa lamang itong kwento upang takutin ang mga batang mahilig lumangoy sa malalim na bahagi ng dagat. Tanging ang mga pinakamatatandang mangingisda lamang ang nananatiling naniniwala. Isa sa kanila si Mang Arsenio. 68 taong gulang na si Mang Arsenio, ngunit matibay pa rin ang kanyang katawan. Halos 50 taon na siyang nangingisda. Kilalang kilala niya ang bawat alon, bawat bahura at bawat kumpas ng hangin sa karagatang nakapaligid sa Baryo Manlapas. Marami na siyang naranasang unos, marami na rin siyang nasaksihang kakaibang pangyayari, ngunit wala ni isa man sa mga iyon ang maihahambing sa mangyayari sa araw na iyon. Madaling araw pa lamang ay naglayag na siya ng mag-isa. Tahimik ang dagat, halos walang hangin. Ang langit ay malinaw at ang sikat ng araw ay unti-unting sumisilip sa silangan. Napansin niyang kakaiba ang katahimikan. Karaniwan, sa ganitong oras ay maraming ibong dagat ang paikot-ikot sa ibabaw ng tubig. Ngunit ng araw na iyon ay wala siyang nakitang kahit isa. Maging ang mga lumulundag na isda ay tila naglaho. Lalong lumalim ang kanyang pagtataka. Habang palayo siya ng palayo sa dalampasigan, napansin niyang tila mas mabigat ang hangin. Hindi ito bagyo, ngunit may kakaibang pakiramdam na hindi niya may paliwanag. Bigla niyang naalala ang sinabi noon ng kanyang yumaong ama. Kapag tumahimik ang dagat ng hindi karaniwan, umuwi ka na. May gumagalaw na hindi dapat gambalain. Napailing si Mang Arsenio. Sinubukan niyang alisin sa isip ang lumang paalala. Nagpatuloy siya sa paglalatag ng lambat. Ilang sandali ang lumipas, ngunit wala pa ring nahuhuling isda. Hindi iyon normal. Sa bahaging iyon ng karagatan ay karaniwang sagana ang huli. Muli niyang sinubukang ilipat ang bangka, ngunit sa pagkakataong iyon ay may napansin siyang kakaiba. May napakalaking anino sa ilalim ng dagat. Noong una ay inakala niyang isang malaking balyena lamang. Subalit habang tinititigan niya ito, ay napansin niyang hindi ito gumagalaw tulad ng karaniwang hayop sa dagat. Unti-unti itong umiikot sa ilalim ng kanyang bangka. Napakabagal, napakatahimik, parang sinusundan siya. Napalunok si Mang Arsenio. Marahan niyang hinila ang lambat at inihanda ang sagwan. Biglang nagsimulang umalo ng dagat kahit wala namang hangin. Umikot ang tubig sa paligid ng kanyang bangka. Unti-unting lumawak ang paikot na alon. Hindi niya malaman kung saan ito nanggagaling.
Pagkaraan ng ilang sandali ay tila may napakalaking bagay na unti-unting umaahon mula sa kailaliman. Lumalim ang kanyang paghinga. Kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Mula sa ilalim ng dagat ay lumitaw ang unang ulo. Napakalaki nito. Balot ng makakapal na kaliskis na kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Kasunod nito ay lumitaw ang ikalawang ulo. Pagkatapos ay ang ikatlo. Hanggang sa sunod-sunod na umangat ang lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dambuhalang ulo ang nakaharap kay Mang Arsenio. Ang bawat isa ay dahan-dahang gumagalaw. Ang mga mata nito ay tila nagliliwanag na parang may sariling buhay. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito umaatungal. Tahimik lamang itong nakatingin. Ngunit ang katahimikang iyon ang lalong nakapagbigay ng matinding takot. Naramdaman ni Mang Arsenio na parang tumigil ang oras. Hindi siya makagalaw. Hindi niya magawang sumigaw. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakakapit sa gilid ng bangka. Ang 7 ulo ay sabay-sabay na yumuko na tila sinusuri ang maliit niyang sasakyang dagat. Pagkaraan ng ilang sandali ay dahan-dahang umangat ang isa sa mga ulo at tumingin sa malayong bahagi ng karagatan. Sunod-sunod na sumunod ang iba pa. Parang may hinahanap ang nilalang. Bigla na lamang itong lumubog. Isa-isang nawala ang 7 ulo hanggang sa tuluyan ng maglaho sa kailaliman. Muling naging payapa ang dagat. Parang walang nangyari. Ngunit hindi na maalis sa isip ni Mang Arsenio ang kanyang nasaksihan. Agad niyang pinaandar ang bangka pabalik sa Barrio Manlapas. Halos hindi niya maramdaman ang pagod. Iisa lamang ang laman ng kanyang isip. Kung tunay ngang umiiral ang serpente, bakit ito muling nagpakita matapos ang napakaraming taon? At higit sa lahat, ano ang hinahanap nito sa gitna ng karagatan? Halos hindi maramdaman ni Mang Arsenio ang pagod habang papalapit ang kanyang bangka sa dalampasigan ng Barrio Manlapas. Ang karaniwang saya na nararamdaman niya sa tuwing nakababalik mula sa dagat ay napalitan ng matinding kaba. Hindi niya maalis sa kanyang isip ang 7 ulong nilalang na nakita sa gitna ng karagatan. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang mga matang tila may sariling liwanag at ang katahimikang higit na nakakatakot kaysa anumang dagundong ng alon. Nang sumayad ang bangka sa mababaw na bahagi ng pampang, agad siyang sinalubong ng ilang kapwa mangingisda. Napansin nilang wala siyang huling isda at kapansin-pansin ang kanyang maputlang mukha. Sanay silang makita si Mang Arsenio na matatag sa harap ng anumang unos, kaya't ikinagulat nila ang anyo nitong tila nakakita ng isang bagay na hindi may paliwanag. Tinulungan siyang hilahin ng bangka patungo sa buhanginan. May mga nagtanong kung bakit siya napaaga ng uwi at kung may paparating bang bagyo sa laot. Hindi agad nakasagot si Mang Arsenio. Ilang sandali muna siyang tumingin sa dagat na tila may hinihintay na muling paglitaw ng kakaibang nilalang. Sa wakas ay marahan siyang nagsalita. Sinabi niyang may nakita siyang dambuhalang ahas na may 7 ulo sa gitna ng karagatan. Nagkatinginan ang mga mangingisda. Ang ilan ay napailing. May mga bahagyang napangiti na wari hindi naniniwala, ngunit may ilan ding biglang namutla, lalo na ang mga pinakamatanda sa baryo. Hindi nila itinuring na biro ang sinabi ni Mang Arsenio sapagkat kilala nila itong hindi kailanman nagsisinungaling. Mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo.
Bago pa sumapit ang tanghali, ay halos lahat ng kabahayan ay pinag-uusapan na ang di umano'y muling pagpapakita ng serpente. May mga nagsabing marahil ay pagod lamang si Mang Arsenio, kaya nakakita siya ng guni-guni. May ilan namang nagsabing baka isang malaking balyena lamang ang kanyang nakita. Ngunit ang matatanda ay nanatiling tahimik. Alam nilang hindi basta-basta magsasalita si Mang Arsenio tungkol sa isang bagay na hindi niya nasaksihan. Bandang hapon ay dumating si Aling Marta, ang pinakamatandang babae sa baryo. Halos 70 taong gulang na siya at kinikilala ng marami bilang tagapag-ingat ng matatandang salaysay. Marami na ang nagtangkang tawanan ng kanyang mga kwento, ngunit marami ring pagkakataong nagkatotoo ang kanyang mga babala. Hiniling niyang makausap si Mang Arsenio nang sila lamang dalawa. Pumasok sila sa lumang kubo ni Mang Arsenio na nakaharap sa dagat. Tahimik na naupo si Aling Marta at ilang sandaling minasda ng mukha ng matandang mangingisda. "Totoo bang 7 ang ulo?" tanong niya. "Oo," sagot ni Mang Arsenio. Isa-isa silang umangat mula sa ilalim ng dagat. Nakapikit na tumango si Aling Marta. Hindi na siya nagtanong pa. Para bang sapat na ang sagot upang makumpirma ang isang matagal na niyang kinatatakutan. Maya-maya ay nagsimula siyang magsalita. Noong siya raw ay bata pa lamang, madalas siyang makinig sa kwento ng kanyang lolo. Isa itong mangingisdang minsang nakaligtas sa isang kakaibang pangyayari sa karagatan. Ayon dito, ang serpente ay hindi basta nilalang na nananakit ng tao. Hindi rin ito basta nagpapakita kung kailan nito gusto. May dahilan ang bawat paglitaw nito. Sinasabing lumilitaw lamang ang serpente kapag may malaking pagbabagong darating sa dagat o sa lupaing malapit dito. Maaaring ito ay isang napakalakas na bagyo, maaaring isang malaking lindol, o kaya na may isang lihim na matagal nang nakabaon ng muling magpapakita sa mundo. Tahimik na nakinig si Mang Arsenio. Pakiramdam niya ay lalo lamang bumibigat ang kanyang dibdib habang nagpapatuloy ang kwento. May isa pang sinabi ang matanda. Ayon sa alamat, ang serpente ay hindi lamang tagapagbantay ng kailaliman. May iniingatan itong bagay na hindi dapat matagpuan ng sinumang tao. Kapag may nagtangkang kunin ang lihim na iyon, saka lamang ito umaahon upang magbigay ng babala. Hindi malaman ni Mang Arsenio kung ano ang kanyang paniniwalaan. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi ordinaryong pangyayari ang kanyang nasaksihan. Pagkalabas ni Aling Marta sa kubo ay dumiretso siya sa lumang kapilya ng baryo. Isa-isa niyang kinausap ang mga matatanda at hiniling na huwag munang mangisda sa malalayong bahagi ng karagatan sa loob ng ilang araw. Hindi lahat ay sumunod. May mga kabataang mangingisda na nagsabing hindi sila natatakot sa mga alamat. Para sa kanila, ang dagat ay dagat lamang. Walang dambuhalang ahas, walang serpente, walang hiwaga. Ngunit habang lumulubog ang araw, isang kakaibang tanawin ang napansin ng buong baryo. Ang dagat na karaniwang kumikislap sa kulay kahel ng dapit hapon ay biglang naging napakadilim. Hindi dahil sa ulap, hindi dahil sa bagyo, kundi dahil tila may napakalaking aninong gumagalaw sa ilalim ng tubig, napakalayo sa pampang. Masyado itong malaki upang maging isang karaniwang nilalang sa dagat. Unti-unti itong naglaho kasabay ng paglubog ng araw. Walang nagsalita. Walang nangahas lumapit sa dalampasigan. Maging ang mga batang dati masayang naglalaro sa buhanginan ay agad na pinauwi ng kanilang mga magulang. Kinagabihan ay halos walang nakatulog sa baryo Manlapas. At habang nakatanaw si Mang Arsenio sa madilim na karagatan mula sa kanyang bintana,
May isang tanong na paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isip. Kung ang serpente ay nagbigay lamang ng babala, ano ang panganib na paparating sa Baryo Manlapas? Lumipas ang magdamag ngunit nanatiling balisa ang buong Baryo Manlapas. Pagsikat pa lamang ng araw ay wala ni isang bangkang nagtangkang pumalaot sa malayong bahagi ng karagatan. Ang mga mangingisda ay nagtipon-tipon sa tabing dagat at tahimik na pinagmamasdan ng dagat na tila may hinihintay na mangyari. Napansin nilang kakaiba ang anyo ng karagatan. Payapa ang ibabaw nito, ngunit tila napakabigat ng hangin. Maging ang mga ibong dagat na karaniwang lumilipad sa paligid ay hindi na muling nakita. Si Mang Arsenio ay hindi mapakali. Habang iniisip niya ang mga sinabi ni Aling Marta, lalo siyang nakumbinsing may malalim na dahilan ang muling pagpapakita ng serpente. Bandang umaga ay nagtungo siya sa pinakamatandang bahagi ng baryo. Doon matatagpuan ang isang lumang parola na halos 50 taon nang hindi ginagamit. Kalawangin na ang bakal nito at unti-unti nang kinakain ng lumot ang mga pader. Marami ang umiiwas sa lugar na iyon. Sinasabing may lihim na nakatago roon na hindi kailanman isiniwalat ng mga unang nanirahan sa Baryo Manlapas. Habang papalapit si Mang Arsenio sa parola, ay napansin niyang naroon na si Aling Marta. Tahimik itong nakaupo sa ilalim ng isang malaking punong talisay. Para bang hinihintay siya. Hindi na sila nagpaligoy-ligoy. "Tara," mahinang sabi ng matanda. "Panahon na upang malaman mo ang lihim." Magkasabay silang pumasok sa loob ng lumang parola. Makapal ang alikabok sa sahig. May mga sirang kahoy at batong nalaglag mula sa kisame. Sa unang tingin ay tila isa lamang itong abandonadong gusali. Ngunit nang makarating sila sa pinakailalim, ay tumigil si Aling Marta sa harap ng isang malaking batong nakadikit sa dingding. Marahan niya itong itinulak. Laking gulat ni Mang Arsenio nang unti-unti itong gumalaw. Sa likod ng bato ay may makitid na lagusan. Madilim ang daan. Tanging liwanag ng maliit na lampara ang nagsilbing gabay nila habang dahan-dahan silang bumababa. Habang lumalalim ang lagusan ay lalong lumalamig ang hangin. Naririnig nila ang mahinang lagaslas ng tubig. Pagkaraan ng ilang minuto ay narating nila ang isang maliit na silid sa ilalim ng lupa. Sa gitna nito ay may lumang baul na yari sa matigas na kahoy. Halatang napakatanda na nito. May mga ukit ng magkakapal na ahas na paikot-ikot sa buong takip. 7 ulo ang nakaukit sa pinakatuktok. Napalunok si Mang Arsenio, kaparehong bilang ng ulo ng nilalang na kanyang nakita. Marahang binuksan ni Aling Marta ang baul. Sa loob ay may mga lumang telang halos naaagnas na. May mga kalawanging kagamitan ng sinaunang mangingisda. At sa pinakailalim ay may isang makapal na aklat na nakabalot sa balat ng hayop. Maingat itong kinuha ng matanda. Isinulat ito ng ating mga ninuno, anya. Binuksan niya ang unang mga pahina. Bagamat kupas na ang tinta, ay mababasa pa rin ang mga isinulat. Isinalaysay roon na maraming daang taon na ang nakalipas ay may isang malaking pangkat ng mga mandaragat na dumating sa bahaging iyon ng karagatan. Sa kanilang paglalayag ay natagpuan nila ang isang napakalalim na hukay sa ilalim ng dagat. Mula roon ay nakita nila ang isang nilalang na may 7 ulo. Hindi ito umatake, hindi rin ito lumapit. Tahimik lamang itong nagbantay sa kailaliman. Sinubukan ng ilang sakim na mandaragat na salakay ng lugar upang hanapin ang di umano'y kayamanang nakatago roon. Ngunit wala ni isa sa kanila ang muling nakabalik.
Mula noon ay ipinagbawal na ng mga unang naninirahan sa Barrio Manlapas ang paglapit sa bahaging iyon ng dagat. Isinumpa nilang pananatilihing lihim ang lugar upang walang sino mang magtangkang guluhin ang serpente. Habang binabasa ni Mang Arsenio ang mga pahina, ay may isang guhit na agad nakakuha ng kanyang pansin. Isa itong lumang mapa. May bilog na nakaguhit sa gitna ng karagatan. Katabi nito ang mga salitang, "Dito nagbabantay ang serpente." Sa ilalim nito nakatago ang pintuang hindi dapat buksan. Nalamig ang katawan ni Mang Arsenio. "Ano ang pintuang iyon?" tanong niya. Marahang umiling si Aling Marta. "Iyan ang bahagi ng kasaysayan na hindi naipasa sa amin. Nawawala ang mga huling pahina ng aklat." Biglang umugong ang sahig. Bahagyang nayanig ang buong silid. May ilang maliliit na bato ang nalaglag mula sa kisame. Nagkatinginan ng dalawa. Hindi iyon lindol. Masyadong maikli ang pagyanig at tila nagmula mismo sa direksyon ng dagat. Mabilis nilang isinara ang baul at lumabas sa lagusan. Pagdating nila sa labas ng parola, ay nakita nilang nagkakagulo ang mga tao sa tabing dagat. May mga batang umiiyak. May mga matatandang nakaluhod habang nakatanaw sa malayo. Agad na tumakbo sina Mang Arsenio at Aling Marta patungo sa dalampasigan. Pagdating nila roon ay hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Sa pinakalayong bahagi ng karagatan ay unti-unting umiikot ang napakalaking buhawi ng tubig. Ngunit hindi ito dulot ng hangin. Tahimik itong umiikot. Sa pinakasentro nito ay may 7 malalaking anyong tila unti-unting umaangat mula sa kailaliman. At sa unang pagkakataon, hindi lamang si Mang Arsenio ang nakakita sa serpente, kundi ang buong Baryo Manlapas. Tumigil ang bawat isa sa Baryo Manlapas. Walang nangahas magsalita. Ang mga matang puno ng pag-aalinlangan ay napalitan ng matinding takot habang nakatanaw sa gitna ng karagatan. Ang bagay na matagal nang itinuturing na alamat ay malinaw na nakikita ng lahat. Sa gitna ng napakalaking paikot na tubig ay isa-isang umangat ang 7 ulo ng serpente. Ang bawat ulo ay mas mataas pa sa mga punong niyog na nakahanay sa baybayin. Ang makakapal nitong kaliskis ay kumikislap sa liwanag ng araw na tila yari sa pinakamatigas na bato. Hindi ito nagwawala. Hindi rin ito lumulusob. Tahimik lamang itong nakatingin sa direksyon ng baryo. Maging ang mga alon ay tila tumigil sa paggalaw. Ang hangin ay naging mabigat. Ang buong paligid ay nabalot ng katahimikang hindi maipaliwanag. May ilang mangingisda ang napaluhod sa buhanginan. May mga inang mahigpit na niyakap ang kanilang mga anak. Ang mga matatanda naman ay napapikit at tahimik na nanalangin. Hindi nila alam kung ang kanilang nasasaksihan ay isang babala o simula ng isang malaking kapahamakan. Si Mang Arsenio ay hindi maalis ang tingin sa dambuhalang nilalang. Napansin niyang hindi pare-pareho ang kilos ng 7 ulo. May isang ulo na nakatingin sa silangan. May isa namang nakaharap sa kanluran. Ang iba ay tila nagsusuri sa buong paligid. Subalit ang pinakamalaking ulo ay nakatingin lamang sa mismong Baryo Manlapas. Biglang napansin ni Aling Marta ang isang kakaibang bagay. May hinahanap siya, mahina niyang sambit. Lumingon si Mang Arsenio. "Paano mo nasabi?" Hindi siya nakatingin sa atin bilang biktima. May bagay siyang sinusundan. Tahimik na pinagmasdan ni Mang Arsenio ang mga galaw ng serpente. Unti-unti niyang napansin ang sinasabi ng matanda.
Hindi nga tila galit ang nilalang, sa halip para itong nagmamasid, para bang may hinihintay. Ilang sandali pa ang lumipas. Biglang tumingala ang lahat nang magkaroon ng maitim na ulap sa ibabaw ng karagatan. Hindi ito ordinaryong ulap. Bilog ang pagkakabuo nito at tila umiikot ng napakabagal. Kasabay nito ay nagsimulang magbago ang kulay ng dagat. Mula sa malinaw na bughaw ay naging matingkad na berde. Pagkatapos ay unti-unti itong naging kulay abo. Nangyari ang lahat sa loob lamang ng ilang minuto. Napaatras ang mga tao. Maging ang matatapang na mangingisda ay hindi na naglakas loob lumapit sa tubig. Maya-maya ay may isang matandang lalaki ang dahan-dahang lumapit kina Mang Arsenio at Aling Marta. Siya si Lolo Simeon. Halos 75 taong gulang na ito at bihira nang lumabas ng kanyang bahay. Ngunit nang marinig niya ang balita tungkol sa serpente ay agad siyang nagtungo sa dalampasigan. Tahimik niyang pinagmasdan ang 7 ulo. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumuntong hininga siya. Dumating na pala ang araw na kinatatakutan ng ating mga ninuno. Napatingin sa kanya si Mang Arsenio. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Matagal na nanahimik si Lolo Simeon bago nagsalita. Noong bata pa ako, may sinabi sa akin ang aking ama. Huwag na huwag ninyong guguluhin ang bantay ng kailaliman. Kapag muli siyang umangat sa ibabaw ng dagat, ibig sabihin ay may taong nagtangkang buksan ang lihim na matagal na niyang binabantayan. Nanlamig ang pakiramdam ni Mang Arsenio. Naalala niya ang lumang mapa sa ilalim ng parola. Ang pinto ang hindi dapat buksan. Kung gayon, may tao bang nakatagpo sa lihim na iyon? Habang nag-uusap sila, ay biglang may isang binata ang mabilis na tumakbo patungo sa kanila. Hingal na hingal ito. May nakita kami! Sigaw niya. Lumapit kami kanina sa may hilagang bahura. May malaking barkong hindi natin kilala. Napatigil ang lahat. Barko? Tanong ni Mang Arsenio. Tumango ang binata. Napakalaki. Wala itong pangalan. At maraming lalaking nakasuot ng magkakaparehong kasuotan. Lalong lumalim ang iniisip ng matatanda. Walang malalaking barko ang karaniwang dumaraan sa bahaging iyon ng dagat, lalo na sa lugar na iniiwasan ng mga mangingisda. Muling tumingin si Mang Arsenio sa serpente. Sa pagkakataong iyon ay napansin niyang ang 7 ulo ay hindi na nakaharap sa baryo. Sabay-sabay itong bumaling sa direksyon ng hilagang bahura. Iisang direksyon. Iisang tinatanaw. At sa unang pagkakataon ay nakita ng lahat ang kakaibang kilos ng nilalang. Dahan-dahan nitong ibinuka ang 7 bibig. Ngunit walang anumang tunog ang lumabas. Sa halip, ang buong dagat ay biglang nanginig. Lumaki ang mga alon. Nagumpisang umikot ang tubig sa paligid ng malayong bahagi ng karagatan. At sa di kalayuan, lumitaw ang malaking barkong tinutukoy ng binata. Tahimik itong nakatigil sa ibabaw ng dagat. Hindi ito umaalis, hindi rin ito lumalapit. Para bang may hinahanap din ito. Naramdaman ni Mang Arsenio na unti-unting nagkakabit ang lahat ng pangyayari. Ang muling paglitaw ng serpente, ang lumang mapa, ang pintuang nakatago sa kailaliman, at ang misteryosong barkong biglang dumating sa karagatan ng Baryo Manlapas. Sa kanyang puso ay nabuo ang isang mabigat na hinala. Hindi aksidente ang pagdating ng barko. May alam ang mga sakay nito, at maaaring iyon ang dahilan kung bakit muling nagpakita ang serpente
Matapos ang napakaraming taon, nanatiling nakatanaw ang buong Baryo Manlapas sa malaking barkong nakahimpil sa malayong bahagi ng karagatan. Hindi ito gumagalaw, hindi rin ito nagpapakita ng anumang palatandaan kung bakit naroon, ngunit sapat na ang presensya nito upang magdulot ng pangamba sa lahat. Si Mang Arsenio ay hindi mapakali. Sa loob ng halos 50 taon niyang pangingisda, kabisado na niya ang mga rutang dinaraanan ng iba't ibang sasakyang pandagat. Ngunit ang barkong iyon ay hindi niya kailanman nakita. Wala itong watawat. Wala ring pangalang nakapinta sa katawan nito. Mistulang sinadya nitong itago ang pagkakakilanlan nito. Tahimik na lumapit si Aling Marta. "Naalala mo ba ang mapa?" tanong niya. Tumango si Mang Arsenio. Nasa gawing hilaga ang bilog na nakaguhit. At naroon din ang barko. Hindi na kailangan pang magsalita ng dalawa. Pareho nilang naunawaan ang ibig sabihin nito. Bandang tanghali ay may 3 kabataang mangingisda ang nagkusang lumapit sa mga nakatatanda. Isa sa kanila si Lando, kilala sa baryo bilang matapang at mausisa. "Mang Arsenio," sabi niya, "hayaan ninyo kaming lumapit sa barko. Aalamin namin kung sino sila." Agad na umiling ang matanda. "Huwag. Pero kailangan nating malaman ang pakay nila. Mas kailangan nating manatiling buhay." Hindi nasiyahan ang mga kabataan sa sagot. Para sa kanila, mas mabuting alamin ang katotohanan kaysa manatiling naghihintay. Pagsapit ng hapon, nang abala ang karamihan sa baryo, palihim na naghanda si Lando at ang dalawa niyang kasama. Isinakay nila ang ilang pagkain, tubig at isang lumang teleskopyo sa maliit nilang bangka. Tahimik silang naglayag. Walang nakapansin, maliban kay Mang Arsenio. Mula sa kanyang kubo ay nakita niya ang maliit na bangkang papalayo. Agad siyang tumakbo sa dalampasigan. Ngunit huli na ang lahat. Malayo na ang 3. Napabuntong hininga siya. Alam niyang hindi na niya sila maaabutan. Habang papalapit ang bangka sa misteryosong sasakyang pandagat, lalong luminaw ang kakaibang anyo nito. Napakataas ng katawan ng barko. Maitim ang pintura nito, halos walang bintana. At higit sa lahat, walang nakikitang tao sa kubyerta. Tila walang laman, bulong ng isa sa mga kasama ni Lando. Pero bakit nakatigil? Walang makasagot. Nang halos 50 metro na lamang ang layo nila, biglang may narinig silang mahinang ugong. Hindi nila matukoy kung saan ito nanggagaling. Parang nagmumula ito sa ilalim ng dagat. Napatingin sila sa tubig. Sa una ay wala silang napansin. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nagsimulang umikot ang tubig sa ilalim ng kanilang bangka. Unti-unti itong bumilis. "Lando!" Nanginginig na wika ng isa niyang kasama. May gumagalaw sa ilalim. Hindi pa man siya nakakasagot ay biglang lumitaw ang isang napakalaking anino. Napakalaki nito. Mas malaki pa sa kanilang bangka. Napaurong silang 3. Kasabay noon ay biglang lumitaw ang isa sa 7 ulo ng serpente. Dahan-dahan itong umangat mula sa dagat. Napakalapit. Halos abot lamang ng 10 metro mula sa kanilang bangka. Hindi ito umatake. Hindi rin ito sumugod. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanila. Nanginginig ang buong katawan ni Lando. Hindi niya magawang igalaw ang sagwan. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng lakas. Ilang sandali silang nagkatitigan. Pagkatapos ay marahang ibinaling ng serpente ang ulo nito patungo sa malaking barko. Para bang pinapansin nito ang tunay na pakay. Kasunod noon ay muling lumubog ang dambuhalang ulo. Muling naging payapa ang tubig.
Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag ang tatlo, biglang bumukas ang isang malaking bakal na pinto sa gilid ng barko. Unti-unting lumabas ang 5 lalaking nakasuot ng magkakaparehong maitim na kasuotan. May suot silang matitigas na helmet at makakapal na bota. Tahimik nilang pinagmamasdan ng maliit na bangka. Pagkaraan ng ilang sandali ay itinaas ng isa sa kanila ang isang kakaibang kagamitang metal. Hindi ito baril, ngunit tila isa itong instrumento para sa pagsukat. Itinapat niya ito sa dagat. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang mga kasama. Tumango ang mga ito. Parang nakumpirma nila ang isang bagay. Bigla silang bumalik sa loob ng barko. Muling nagsara ang bakal na pinto. "Wala akong magandang pakiramdam dito," sabi ni Lando. "Umalis na tayo." Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Mabilis nilang pinaikot ang bangka pabalik sa Barrio Manlapas. Habang papalayo sila, napansin ni Lando ang isang kakaibang tanawin. Sa likuran ng barko ay unti-unting lumitaw ang 6 pang ulo ng serpente. Hindi ito umaatake. Sa halip, tila pinaliligiran nito ang barko. Parang isang sinaunang bantay na hindi hinahayaang makaalis ang sinumang may masamang balak. Pagdating nila sa baryo, ay agad nilang isinalaysay ang lahat ng kanilang nakita. Tahimik na nakinig sina Mang Arsenio, Aling Marta at Lolo Simeon. Nang matapos ang kwento, dahan-dahang tumayo ang matandang si Lolo Simeon. Malalim ang kanyang buntong hininga. Ngayon ay sigurado na ako. Napatingin ang lahat sa kanya. Ang mga taong nasa barkong iyon ay hindi napadpad lamang. Matagal na nilang hinahanap ang lihim na nasa ilalim ng ating dagat. Lumitaw ang serpente hindi upang takutin tayo, kundi upang pigilan sila. Nabalot ng katahimikan ang buong baryo. At sa unang pagkakataon, naunawaan ng lahat na hindi lamang ang Barrio Manlapas ang nasa panganib. Kung mabubuksan ng mga estranghero ang lihim na pintuang binabantayan ng serpente sa loob ng napakaraming siglo, maaaring may isang sinaunang puwersang matagal nang nakakulong sa kailaliman ng karagatan ang tuluyang makawala. Hindi agad nakapagsalita ang mga tao matapos marinig ang sinabi ni Lolo Simeon. Ang katahimikan sa Barrio Manlapas ay tila lalong bumigat. Walang sino man ang makapaniwalang ang matagal ng alamat tungkol sa serpente ay unti-unti nang nagiging katotohanan sa kanilang harapan. Nakatayo lamang si Mang Arsenio habang nakatanaw sa karagatan. Pakiramdam niya ay may isang malaking lihim na unti-unti nang nabubunyag. Ngunit kulang pa rin ang mga piraso upang mabuo ang buong katotohanan. Lumapit sa kanya si Aling Marta. "May isa pa tayong dapat gawin." "Ano yon?" tanong ni Mang Arsenio. "Kailangan nating balikan ang ilalim ng lumang parola. May mga pahinang nawawala sa aklat. Baka may iba pang naiwan ng ating mga ninuno." Tumango si Mang Arsenio. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagtungo silang muli sa lumang parola kasama si Lolo Simeon. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng hangin at hampas ng maliliit na alon ang maririnig. Binuksan nilang muli ang lihim na lagusan. Maingat silang bumaba hanggang marating ang silid na pinaglalagyan ng lumang baul. Ngunit pagdating nila roon ay natigilan silang tatlo. Bukas na ang baul. Nagkalat sa sahig ang mga lumang tela. May mga bakas ng putik na hindi nila nakita noong una. May ibang taong nakapasok sa lihim na silid. Mabilis na nilibot ni Mang Arsenio ang buong lugar. Sa isang sulok ay napansin niya ang isang piraso ng papel na nakasilip sa ilalim ng malaking bato. Maingat niya itong hinugot. Luma rin ito. Kupas na ang tinta,
ngunit mababasa pa. Hindi ito bahagi ng aklat, isa itong hiwalay na sulat. Dahan-dahan niya itong binasa. Ayon sa sulat, ang serpente ay hindi isinilang bilang halimaw. Isa raw itong sinaunang tagapagbantay na inatasang bantayan ang isang pintuang nasa ilalim ng pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Ang pintuang iyon ay hindi yari sa kahoy o bato. Isa itong sinaunang lagusan na nagtatago ng isang kapangyarihang hindi dapat mapunta sa sinumang sakim. Maraming siglo na ang lumipas. Maraming pangkat ang nagtangkang hanapin ang pintuang iyon. Lahat sila ay nabigo. May ilan na hindi na muling nakita. May ilan namang nakabalik ngunit tila nawalan ng katinuan. Sa pinakahuling bahagi ng sulat ay may nakasulat na isang babala. Kapag ang 7 ulo ay sabay-sabay na umangat sa ibabaw ng dagat, nangangahulugang malapit ng mabuksan ang pintuan. Tanging ang taong may dalisay na puso ang makapagpipigil sa kapahamakan. Matagal na walang nagsalita. Lalong dumami ang kanilang mga tanong. Sino ang taong tinutukoy ng sulat? Ano ang kapangyarihang nakakulong sa ilalim ng dagat? At sino ang nakapasok sa lihim na silid bago sila dumating? Biglang napansin ni Lolo Simeon ang isang maliit na bagay sa sahig. Isa itong piraso ng bakal. Hindi iyon pag-aari ng mga ninuno ng baryo. Makintab ito at may kakaibang ukit. Agad niya itong ipinakita kina Mang Arsenio at Aling Marta. Tingnan ninyo, tila galing ito sa mga taong nasa barko. Napalalim ang paghinga ni Mang Arsenio. Kung nakapasok na ang mga estranghero sa lihim na silid, nangangahulugan lamang na alam nila ang kwento tungkol sa serpente. At maaaring alam din nila ang lokasyon ng pintuang nasa kailaliman. Mabilis silang umalis sa ilalim ng parola. Paglabas nila ay agad silang nagtungo sa dalampasigan. Ngunit pagdating nila roon ay sinalubong sila ng isang malaking kaguluhan. Nagkakatipo ng mga tao, may mga umiiyak, may mga nagtuturo sa dagat. Agad na lumapit si Mang Arsenio. Ano ang nangyari? Sumagot ang isang batang mangingisda. Nakita namin ang barko, pero hindi na ito nakatigil. Saan ito pumunta? Itinuro ng binata ang gitna ng karagatan. Nanlaki ang mga mata ni Mang Arsenio. Unti-unting umaandar ang misteryosong barko patungo sa mismong lugar na nakaguhit sa lumang mapa. Patungo ito sa lugar na binabantayan ng serpente. Kasabay ng pag-usad ng barko, ay biglang umitim ang kalangitan na wala ang sikat ng araw. Lumakas ang hangin, ang dati payapang dagat ay nagsimulang umalon. Pagkatapos ay isang malakas na pagyanig ang naramdaman ng buong baryo. Hindi lamang ang lupa ang umuga, pati ang dagat ay tila nagalit. Mula sa kailaliman ay isa-isang umangat ang 7 ulo ng serpente. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba na ang anyo nito. Ang mga mata nitong dati tahimik lamang ay nagliliwanag na parang nagbabagang apoy. Unti-unti nitong pinalilibutan ang misteryosong barko. Huminto ang barko, ngunit hindi ito umatras. Sa halip may isang napakalaking makinang bakal ang unti-unting inangat mula sa kubyerta. Dahan-dahan itong ibinaba sa dagat. Nang makita iyon ni Lolo Simeon ay namutla siya. Huli na ba tayo? Mahina niyang bulong. Sisimulan na nilang buksan ang pintuang nasa kailaliman. Nanginginig ang buong baryo Manlapas habang pinagmamasdan ng lahat ang nangyayari sa gitna ng karagatan. Hindi na lamang ito isang alamat na ikinukwento ng matatanda. Ang serpente ay naroon, buhay na buhay,
at nakaharang sa misteryosong barko na tila may iisang layunin. Ang marating ang pintuang nakatago sa kailaliman. Nanatiling tahimik ang 7 ulo ng dambuhalang nilalang. Ngunit ang katahimikang iyon ay mas nakapangingilabot kaysa anumang sigaw. Unti-unting ibinaba ng mga estranghero ang malaking makinang bakal sa ilalim ng dagat. Makapal ang mga kable na nakakabit dito. Habang palalim ito ng palalim ay tila sinusundan nila ang isang tiyak na lokasyon. Mahigpit na nakahawak si Mang Arsenio sa kanyang lumang teleskopyo. Hindi niya maaninag ang mukha ng mga taong nasa barko, ngunit kitang-kita niyang sanay ang mga ito sa kanilang ginagawa. Para bang matagal na nilang pinaghandaan ang paghahanap sa lihim na nasa ilalim ng dagat. Biglang nagsalita si Lolo Simeon. Hindi nila hinahanap ang serpente, kundi ang pintuang binabantayan nito. Napabuntong hininga si Aling Marta. Kung gayon, alam nila ang alamat. Hindi lamang alamat, sagot ni Lolo Simeon. Kasaysayan. Tahimik silang nakatanaw. Ilang minuto pa ang lumipas. Biglang nagbago ang kulay ng dagat. Mula sa matingkad bughaw ay naging maitim na berde. Unti-unting nagsimulang umikot ang tubig sa paligid ng barko. Napansin ni Mang Arsenio na ang 7 ulo ng serpente ay sabay-sabay na yumuko. Para bang nakatingin ang mga ito sa isang bagay na nasa ilalim mismo ng barko. Kasunod nito ay isang napakalaking pagyanig ang naramdaman. Lumakas ang mga alon. Napaatras ang mga bangkang nakahimpil sa dalampasigan. Maging ang mga bahay na malapit sa dagat ay bahagyang nayanig. Sa gitna ng karagatan ay biglang sumiklab ang isang napakalaking haliging tubig. Umabot ito ng napakataas. Kasabay nito ay tuluyang lumubog ang makinang bakal ng mga estranghero. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsimulang humigpit ang mga kable. Parang may napakalaking bagay silang sinusubukang hilahin mula sa ilalim. Nagkatinginan ang mga taong nasa barko. Abala silang lahat. Hindi nila napansin ang unti-unting paglapit ng serpente. Isa sa 7 ulo ang dahan-dahang umangat. Hindi ito nagpakita ng galit, hindi ito sumugod. Marahan lamang nitong inilapit ang ulo sa makinang nakababa sa dagat. Pagkatapos ay isang malakas na hampas ng buntot ang yumanig sa buong karagatan. Naputol ang isa sa mga bakal na kable, napaurong ang malaking makina, nataranta ang mga estranghero. Agad silang nagtakbuhan sa kubyerta upang kontrolin ang kagamitan. Ngunit bago pa nila ito magawa, muli na namang humampas ang buntot ng serpente. Isa pang kable ang napatid. Biglang umusok ang malaking makina. Tumagilid ito at mabilis na lumubog sa kailaliman. Sa unang pagkakataon ay nakitang nagmamadali ang mga taong nasa barko. May ilan sa kanila ang tumuturo sa dagat. May iba namang tila nagbibigay ng mga utos, ngunit huli na. Tuluyan nang nawala sa ilalim ng dagat ang kanilang makina. Hindi pa man nakakabawi ang mga ito ay muling nanginig ang buong karagatan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ang serpente ang sanhi. Mula sa ilalim ng dagat ay unti-unting umangat ang isang napakalaking bilog na bato. Napapalibutan ito ng makakapal na korales at kabibing daan-daang taon nang nakadikit sa ibabaw nito. May mga sinaunang ukit ang bato. Mga simbolong hindi mabasa ni numan sa baryo. Nanlaki ang mga mata ni Aling Marta. Iyon na. Mahina niyang sambit ang pintuan. Tahimik na nakalutang ang napakalaking batong iyon sa ilalim ng malinaw na tubig. Sa gitna nito ay may 7 magkakaugnay
na ukit na kahawig ng ulo ng ahas. At sa pinakasentro ay may isang malaking bilog na tila nagsisilbing susi. Biglang lumiwanag ang mga mata ng serpente. Isa-isa nitong inilapit ang 7 ulo sa paligid ng pintuan. Para bang muli nitong pinatatatag ang sinaunang selyong nagbabantay rito. Kasabay nito ay nagsimulang bumalik sa normal ang dagat. Unti-unting humina ang hangin. Tumigil ang pagyanig. Akala ng lahat ay tapos na ang panganib. Ngunit habang nakamasid si Mang Arsenio sa misteryosong barko, may napansin siyang isang lalaking lumabas mula sa loob nito. Matangkad ito. Nakaputi ang buhok kahit hindi pa matanda. Suot nito ang isang maitim na kasuotan na naiiba sa iba. Tahimik itong tumayo sa unahan ng barko at tumingin sa serpente. Pagkatapos ay marahan nitong itinaas ang isang maliit na bagay na kumikislap sa ilalim ng araw. Isang sinaunang medalyon. Nang makita iyon ni Lolo Simeon ay bigla siyang namutla. Hindi siya makapaniwala. Imposible. Mahina niyang bulong. Akala ko'y nawala na iyon, maraming siglo na ang nakalipas. Lumingon sa kanya si Mang Arsenio. Ano ang medalyon na iyon? Huminga ng malalim si Lolo Simeon bago sumagot. Iyan ang susi ng 7 ulo. Kapag pinagsama ang medalyon na iyan at ang pintuang nasa kailaliman, maaring tuluyang mabuksan ang lihim na binabantayan ng serpente sa loob ng napakaraming siglo. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Mang Arsenio na ang tunay na pagsubok ay hindi pa nagsisimula. Nanatiling nakatitig si Mang Arsenio sa lalaking nakatayo sa unahan ng misteryosong barko. Mahigpit nitong hawak ang sinaunang medalyon na tinawag ni Lolo Simeon na susi ng 7 ulo. Hindi kalakihan ang medalyon, ngunit kahit mula sa malayo ay kitang-kita ang kakaiba nitong ningning. Sa gitna nito ay may nakaukit na 7 ulo ng ahas na magkakaugnay sa isang bilog. Sa sandaling iangat ng lalaki ang medalyon, tila tumugon ang buong karagatan. Muling nagsimulang umikot ang tubig. Ang kalangitan ay natakpan ng makakapal na ulap. Ang hangin ay naging malamig at mabigat. Kasabay nito ay sabay-sabay na tumingin ang 7 ulo ng serpente sa medalyon. Hindi na ito basta nagbabantay. Tila nakilala nito ang bagay na hawak ng estranghero. Tahimik na nagsalita si Lolo Simeon. Ang medalyong iyan ay hindi ginawa ng tao. Nilikha iyon ng ating mga ninuno kasama ng mga unang tagapagbantay ng dagat. Kapag napunta iyon sa maling kamay, maaaring mabuksan ang sinaunang selyo. Napalunok si Mang Arsenio. Kung ganoon, bakit nasa kanila ang medalyon? Mabigat na umiling ang matanda. Hindi ko alam. Ngunit may isang bagay akong tiyak. May nagtaksil noon sa mga tagapagbantay. Tahimik silang nag-isip. Kung ang medalyon ay dapat ay matagal nang nawala, paano ito napunta sa mga estranghero? Habang nag-uusap sila, dahan-dahang lumuhod ang lalaking nasa barko at inilapit ang medalyon sa isang kakaibang kagamitang bakal. Biglang nagliwanag ang buong makina. May lumabas na sinag ng maputing liwanag na tumama sa ibabaw ng dagat. Ang liwanag ay tumagos hanggang sa kailaliman. Maya-maya ay nagsimulang kumislap ang sinaunang pintuan. Unti-unting lumiwanag ang mga ukit nito. Isa-isa ring nagliwanag ang 7 simbolong nakaukit sa bato. Nangyari ang hindi inaasahan. Unti-unting gumalaw ang napakalaking pintuan. Marahan itong bumukas ng kaunti.
Kasabay nito ay isang napakalakas na pagyanig ang yumanig sa buong baryo Manlapas. May ilang bahay ang bahagyang nasira. Ang mga puno ng niyog ay marahas na yumuko sa lakas ng hangin. Ang dagat ay tila nagngangalit. Sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang matinding pagbabago sa serpente. Ang 7 ulo nito ay sabay-sabay na umangat. Ang mga mata nito ay nagningas na tila 7 apoy na sumisiklab sa dilim. Hindi na ito tahimik. Mabilis itong pumalibot sa pintuan. Pagkatapos ay sabay-sabay nitong itinapat ang 7 ulo sa bahagyang nabuksang siwang. Mula sa kanilang mga bibig ay lumabas ang 7 maninipis na sinag ng liwanag. Nagtagpo ang mga ito sa gitna ng pintuan. Unti-unting tumigil ang pagbukas nito. Parang muling pinipigil ng serpente ang sinaunang selyo. Ngunit hindi sumusuko ang mga estranghero. Muling itinaas ng pinuno nila ang medalyon. Lalong luminaw ang sinag nito. Muling nanginig ang dagat. Mula sa siwang ng pintuan ay lumabas ang isang maitim na usok. Hindi ito kumalat sa hangin. Sa halip ay umikot ito sa ibabaw ng tubig na tila may sariling buhay. Napaatras ang serpente. Hindi dahil sa takot, kundi tila upang pigilan ang paglawak ng maitim na ulap. Biglang nagsalita si Aling Marta. Hindi dapat mabuksan ang pintuang iyan. May nakakulong sa loob at ayaw itong pakawalan ng serpente. Tahimik na pinagmamasdan ni Mang Arsenio ang nangyayari. Sa kanyang isip ay unti-unting nagiging malinaw ang lahat. Hindi kalaban ng tao ang serpente. Sa loob ng napakaraming siglo, ito ang tunay na tagapagligtas ng baryo Manlapas. Ito ang nagbabantay sa isang kapangyarihang maaaring magdulot ng kapahamakan sa buong karagatan. Biglang tumingin sa pampang ang isa sa 7 ulo. Direktang tumingin ito kay Mang Arsenio. Sa sandaling iyon ay nakaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Para bang may isang tinig na hindi naririnig ng iba ang bumubulong sa kanyang isipan. Hindi iyon mga salita, ngunit malinaw niyang naunawaan ang kahulugan. Tulungan mo ako. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit siya lamang ang tila nakarinig sa tahimik na panawagang iyon. Lumingon sa kanya sina Aling Marta at Lolo Simeon. Napansin nilang nagbago ang kanyang mukha. Ano ang nangyari? Tanong ni Aling Marta. Huminga ng malalim si Mang Arsenio. Mahina siyang sumagot. Hindi ko maipaliwanag, pero pakiramdam ko, hindi ako pinili ng serpente para maging saksi lamang. May ipinapagawa ito sa akin. Nagkatinginan ng 2 matanda. Wala silang sinabi. Ngunit pareho nilang naalala ang nakasulat sa lumang sulat na kanilang natagpuan sa ilalim ng parola. Kapag ang 7 ulo ay sabay-sabay na umangat sa ibabaw ng dagat, tanging ang taong may dalisay na puso ang makapagpipigil sa kapahamakan. Unti-unting napagtanto ni Lolo Simeon ang isang bagay na matagal niyang hindi naisip. Marahil niyang hinawakan ang balikat ni Mang Arsenio. Natatakot akong sabihin ito. Ngunit naniniwala akong ikaw ang taong tinutukoy ng ating mga ninuno. Sa gitna ng nagngangalit na karagatan, habang patuloy na sinusubukan ng mga estranghero na buksan ang sinaunang pintuan, unti-unting nauunawaan ni Mang Arsenio na ang kanyang buhay bilang isang karaniwang mangingisda ay magwawakas na. Ang susunod niyang gagawin ang maaaring magpasya kung mananatiling ligtas ang baryo Manlapas o tuluyang makakalaya ang lihim na matagal nang ikinubli ng kailaliman ng dagat. Nanatiling mabigat ang himpapawid sa ibabaw ng baryo Manlapas. Ang dagat na minsang naging mapagbigay sa mga mangingisda ay tila isa ng dambuhalang lihim na unti-unting nagbubukas.
Habang patuloy na naglalaban ang sinaunang kapangyarihan ng serpente at ang mahiwagang lakas ng susi ng 7 ulo, alam ng lahat na hindi na magtatagal bago magpasya ang kapalaran ng kanilang baryo. Tahimik na nakatayo si Mang Arsenio sa dalampasigan. Hindi niya maalis sa kanyang isip ang mahiwagang tinig na tila nanggaling mismo sa serpente. Hindi niya ito narinig sa kanyang mga tainga. Ngunit malinaw niya itong naramdaman sa kanyang puso. Hindi iyon utos, isa iyong panawagan. Lumapit si Aling Marta at marahang nagsalita. Kung ikaw nga ang tinutukoy ng ating mga ninuno, hindi ka maaaring manatili rito. Tahimik na tumango si Mang Arsenio. Alam ko. Ako ang kailangang pumunta sa gitna ng karagatan. Nagulat ang mga taong nakarinig sa kanyang sinabi. Agad na tumutol ang mga kapwa niya, mangingisda. Mang Arsenio, napakadelikado. Hindi ka na bata. Huwag mong isugal ang buhay mo. Ngunit ngumiti lamang ang matanda. Sa loob ng maraming taon ay inalagaan siya ng dagat. Pinakain siya nito. Iningatan sa maraming unos. Ngayon ay nararamdaman niyang panahon na upang suklian niya ang kabutihang iyon. Tahimik siyang lumakad patungo sa kanyang lumang bangka. Hinaplos niya ang makinis na kahoy nito. Napakarami na nilang pinagdaanan. Maraming bagyo. Maraming tagtuyot. Maraming gabing halos hindi na sila nakabalik. Ngunit sa araw na iyon ay tila naiiba ang kanilang paglalayag. Hindi na iyon para mangisda, kundi upang harapin ang isang lihim na itinago ng panahon. Bago siya sumakay ay lumapit si Lolo Simeon. May inilabas itong maliit na telang nakabalot sa isang lumang kahoy na kahon. Iniabot niya ito kay Mang Arsenio. Buksan mo lamang kapag narating mo ang serpente. Tinanggap iyon ng matanda. Hindi na siya nagtanong. Alam niyang may dahilan ang matandang tagapag-ingat ng mga alamat. Tahimik na itinulak ng mga mangingisda ang bangka. Unti-unti itong inaanod ng mga alon. Habang papalayo si Mang Arsenio ay tahimik na nakatanaw ang buong baryo. May mga umiiyak. May mga nakayukong nananalangin. Walang nakatitiyak kung makababalik pa ang matandang mangingisda. Habang papalapit siya sa gitna ng karagatan, ay lalong lumalakas ang mga alon. Ngunit may isang kakaibang nangyari. Sa bawat hampas ng tubig sa kanyang bangka, ay tila kusa itong binibigyan ng daan. Hindi siya nahirapang sumulong, parang mismong dagat ang gumagabay sa kanya. Hindi nagtagal ay narating niya ang lugar kung saan nakapuesto ang serpente. Napakalaki nitong nakapalibot sa sinaunang pintuan. Sa kabilang panig naman ay nakahimpil pa rin ang misteryosong barko. Abala ang mga estranghero sa pagpapatakbo ng kanilang mga kagamitan. Hindi nila napapansin ang maliit na bangkang papalapit. Huminto si Mang Arsenio. Marahang binuksan ang maliit na kahong ibinigay ni Lolo Simeon. Sa loob nito ay may isang lumang kabibe. Simple lamang ang anyo nito. Ngunit nang mahawakan niya ito ay biglang uminit ang kanyang palad. Kasabay noon ay nagsimulang lumiwanag ang kabibe. Napatingin ang serpente sa kanya. Unti-unti itong lumapit. Sa unang pagkakataon ay nasilayan ni Mang Arsenio ang napakalaking mukha ng 7 ulo mula sa napakalapit na distansya. Hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip ay kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Biglang nagliwanag ang kabibe. Mula rito ay lumitaw ang larawan ng isang matandang lalaki. Hindi malinaw ang kanyang anyo. Ngunit ang kanyang tinig ay banayad. Kung hawak mo ang kabibing ito, ikaw ang napili.
Ito ang tinig ng mga unang tagapagbantay. Ang serpente ay hindi nilikha upang manakot. Ito ang huling bantay ng sinaunang selyo. Kapag tuluyang nabuksan ang pintuan, ang kapangyarihang nakakulong sa kailaliman ay muling kakalat sa daigdig. Pagkatapos ng mga salitang iyon ay naglaho ang liwanag. Tahimik na muli ang paligid, ngunit napansin ng pinuno ng mga estranghero ang kakaibang pangyayari. Agad siyang lumingon kay Mang Arsenio. Nagkatinginan sila. Unti-unting ngumiti ang estranghero. Hindi iyon ngiting palakaibigan. Ngiti iyon ng isang taong matagal nang naghahanap ng kanyang layunin. Marahan niyang itinaas ang susi ng 7 ulo. Kasabay nito ay muli nagsimulang bumukas ang sinaunang pintuan. Lumakas ang pagyanig ng dagat. Mula sa siwang ay lumabas ang mas makapal na maitim na ulap. Unti-unti itong umakyat sa ibabaw ng tubig. Naramdaman ni Mang Arsenio ang malamig na hanging nagmumula rito. Hindi iyon ordinaryong usok. Parang may buhay ito. At habang patuloy na lumalawak ang maitim na ulap, napansin niyang unti-unting humihina ang liwanag sa mga mata ng serpente. Para bang nauubos ang lakas nito sa pagpigil sa muling pagbubukas ng sinaunang selyo. Sa sandaling iyon ay naunawaan ni Mang Arsenio na hindi na sapat ang maghintay. May kailangan siyang gawin bago tuluyang mabuksan ang pintuang nasa kailaliman. At ang susunod niyang pasya ang magtatakda sa kapalaran ng serpente ng Baryo Manlapas at ng buong karagatang matagal nang binabantayan ng sinaunang nilalang. Lumalakas ang pagyanig ng buong karagatan. Ang mga alon ay naglalakihan na tila nais lamunin ang lahat ng nasa ibabaw ng dagat. Ang kalangitan ay nabalot ng makakapal na ulap at ang liwanag ng araw ay unti-unting naglaho. Ang buong paligid ay mistulang bumalik sa isang panahong wala pang tao sa mundo. Sa gitna ng lahat ng iyon ay nananatiling nakaharang ang serpente. Ang 7 ulo nito ay nakapaligid sa sinaunang pintuan. Ngunit kapansin-pansing humihina na ang liwanag ng mga mata nito. Sa bawat sandaling lumalawak ang siwang ng pintuan, ay tila unti-unting nauubos ang lakas ng matandang tagapagbantay. Tahimik na nakatayo si Mang Arsenio sa kanyang maliit na bangka. Hindi na siya natatakot. Sa halip ay ramdam niyang may isang tungkuling matagal nang naghihintay sa kanya. Muli niyang hinawakan ang mahiwagang kabibe. Bigla itong nagliwanag. Kasabay noon ay tila tumigil ang lahat ng ingay sa kanyang paligid. Hindi na niya marinig ang hampas ng alon. Hindi na niya marinig ang ugong ng hangin. Sa kanyang harapan ay muling lumitaw ang anyo ng matandang tagapagbantay. Mas malinaw na ngayon ang kanyang muka. Mahaba ang kanyang puting buhok at balbas. Banayad ang kanyang mga mata. Tahimik siyang nagsalita. Maraming dantaon nang binabantayan ng serpente ang pintuang ito. Ngunit walang bantay na nabubuhay magpakailanman. Dumating na ang panahon upang may humalili. Nanlaki ang mga mata ni Mang Arsenio. Humalili? Tumango ang matanda. Ang kapangyarihan ng selyo ay hindi lamang nagmumula sa serpente. Nagmumula rin ito sa taong handang ialay ang kanyang sarili para sa kapakanan ng iba. Natahimik si Mang Arsenio. Unti-unti niyang naunawaan ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Kung nais niyang mailigtas ang Baryo Manlapas, may kapalit. Hindi sapat ang tapang. Hindi sapat ang lakas. Kailangan ng sakripisyo. Naglaho ang anyo ng tagapagbantay. Kasabay nito ay bumalik ang malalakas na alon. Lumakas lalo ang pagyanig.
Mula sa siwang ng sinaunang pintuan ay nagsimulang lumitaw ang isang napakalaking anino. Hindi pa ito ganap na nakakalabas, ngunit sapat na ang presensya nito upang manginig ang buong dagat. Napansin ito ng pinuno ng mga estranghero. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang muka. Muli niyang itinaas ang susi ng 7 ulo. Lalo pang bumukas ang pintuan. Ngunit bago pa ito tuluyang mabuksan, biglang tumayo si Mang Arsenio sa kanyang bangka. Mahigpit niyang hinawakan ang mahiwagang kabibe. Pagkatapos ay tumingin siya sa serpente. Nagkatagpo ang kanilang mga mata. Hindi sila nagsalita, ngunit tila nagkaunawaan sila. Marahang tumango ang 7 ulo ng serpente. Parang nagbibigay ng pahintulot. Huminga ng malalim si Mang Arsenio. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa kanyang bangka patungo sa ibabaw ng sinaunang pintuan. Sa sandaling tumapak ang kanyang mga paa sa batong selyo ay biglang nagliwanag ang buong karagatan. Napapikit ang mga taong nasa misteryosong barko. Maging ang mga tao sa Barrio Manlapas ay nasilaw sa napakalakas na liwanag na nagmumula sa gitna ng dagat. Unti-unting lumitaw ang 7 sinag ng liwanag mula sa katawan ni Mang Arsenio. Ang mga sinag na iyon ay nagdugtong sa 7 ulo ng serpente. Kasabay noon ay nagsimulang magsara ang sinaunang pintuan. Nataranta ang pinuno ng mga estranghero. Sinubukan niyang gamitin muli ang medalyon. Ngunit wala na itong liwanag. Para bang nawala ang kapangyarihan nito. Mabilis niyang iniutos sa kanyang mga kasama na paandarin ang barko. Ngunit huli na. Biglang umalon ng napakalakas ang dagat. Isang napakalaking alon ang tumama sa misteryosong barko. Nawasak ang mga kagamitan nito. Naputol ang mga bakal na kable. Unti-unting inaanod ang barko palayo sa lugar. Habang nangyayari iyon, ay tuluyan nang nagsara ang sinaunang pintuan. Ang maitim na ulap ay unti-unting naglaho. Humina ang hangin. Tumigil ang pagyanig. Unti-unting luminaw ang kalangitan. Muling sumikat ang araw. Tahimik na naglaho ang liwanag sa paligid. Pagkatapos ay isa-isang ibinaba ng serpente ang 7 ulo nito. Tahimik nitong pinagmasdan ng lugar kung saan nakatayo si Mang Arsenio. Ngunit wala na roon ang matandang mangingisda. Tanging ang kanyang lumang salakot ang marahang lumulutang sa ibabaw ng dagat. Dahan-dahang lumapit ang serpente. Isa sa 7 ulo nito ang marahang sumalo sa salakot. Ilang sandali itong nanatiling nakayuko. Pagkatapos ay marahan nitong ibinaba ang salakot sa ibabaw ng tubig. Unti-unti itong inanod ng alon patungo sa dalampasigan ng Barrio Manlapas. Nang makarating ang salakot sa pampang ay tahimik itong pinulot ni Aling Marta. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga luha ay kusang tumulo. Naunawaan ng buong baryo ang nangyari. Ibinigay ni Mang Arsenio ang kanyang buhay upang tuluyang maisara ang sinaunang pintuan at mailigtas ang kanilang tahanan. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang lumubog ang serpente sa kailaliman ng dagat. Isa-isang naglaho ang 7 ulo nito hanggang sa tuluyan itong mawala sa paningin. Mula noon ay hindi na ito muling nakita. Lumipas ang maraming taon. Nanatiling ligtas ang Barrio Manlapas. Muling dumami ang mga isda sa kanilang karagatan. Muling naging mapayapa ang kanilang pamumuhay. Sa gitna ng baryo ay nagtayo ang mga tao ng isang maliit na bantayog. Hindi ito para sa isang hari o bayani ng digmaan, kundi para sa isang simpleng mangingisda na piniling ialay ang kanyang buhay alang-alang sa kapakanan ng iba.
At sa tuwing sumasapit ang dapit hapon, kapag ang dagat ay nagiging napakatahimik at ang liwanag ng araw ay kumikislap sa ibabaw ng mga alon, sinasabi ng matatanda na may isang aninong tila naglalayag sa malayo. Hindi nila ito kinatatakutan. Sa halip, naniniwala silang iyon ang espiritu ni Mang Arsenio na patuloy na nagbabantay sa karagatang kanyang minahal. At sa ilalim ng pinakamalalim na bahagi ng dagat, nananatiling nakasara ang sinaunang pintuan habang ang lihim nitong binantayan sa loob ng napakaraming siglo ay nananatiling ligtas sa paglipas ng panahon. Wakas.